Ang nakaraan. Nilabanan na nga ni Jungwon ang shaman sapagkat mayroon pa siyang plano dito, at hindi din naman papayag na magpahuli si Shaman Cho. Ngunit bigla din naman siyang naisahan ng ating bida sapagkat dali-dali din naman siyang nagapos ng spiritual na kadena na ang buong akala niya ay hindi magagamit ni Soha. At dahil dito ay natalo na nga siya ni Jungwon at gagawa ito ng ritual upang maging alipin si Shaman Cho. At sa pamamagitan ng isinumpang bracelet na ito ay hindi na siya makakatanggi sa lahat ng mga iniutos ng ating bida. At sa gitna ng napakalawak na kabundukan na ito na pinapaligiran din naman ng napakaraming matataas na puno, ay makikita na binabaybay ni Shaman Cho at ang patay na katawan ng Underground Assassin Pavilion leader ang isang daanan at sila nga ay babalik na sa kanilang lugar. At mapapansin pa din naman na napakarami pa ang dugo sa katawan ni Insuok, at sa kasalukuyan ay kinokontrol na nga ito ni Shaman Cho kagaya ng ipinangako ni Jungwon sa kanya. At hindi ito makapaniwala sapagkat ang buong akala niya ay iba ang magiging resulta ng kanilang pagpunta dito, at hindi ang pagkamatay ng matanda at pagiging alipin niya sa kamay ni Jungwon. At si Shaman Cho ay napapaisip na lamang ng pinakamaganda niyang gawing hakbang sa mga oras na ito dahil nabibigla din naman siya sa lahat ng mga nangyayari. At mayroon pa din naman siyang isang ikinababahala na magreresulta sa kanya ng malaking problema. Sapagkat makakaya nga niyang linlangin ang ibang mga tao na buhay pa si Insuok, ngunit mayroon din namang isang tao na makakakita kaagad sa ginawa nilang ito sa matanda. At ang taong iyon ay batang-bata pa at tinaguriang isang henyong shaman na nakamit agad ang isang mataas na ranggo at mayroon itong alagang dalawang spiritual beast at siya ay nagngangalang si Zut Chong. At binalaan din naman agad niya si Jungwon kaparte sa taong ito. Ngunit nagalit lang naman ang ating bida kay Shaman Cho at sinabi nito na gumawa naman siya ng paraan sapagkat kung maging matagumpay ang kanilang mga plano ay siya din naman ang makakabenepisyo ng lahat ng ito. At siya ay magiging leader ng Underground Assassin Pavilion kung sakali mang maging maayos ang kanilang plano. Kaya't tinibayan na lang ni Shaman Cho ang kanyang loob sapagkat nandito naman na siya at wala nang atrasan pa kahit na ano pa ang mangyari. At kahit na nautakan siya ni Jungwon ay bigla pa din naman niyang nasabi sa kanyang isipan na hindi pa rin maipagkakaila na napakatalentado pa rin noon. At kung magtagumpay siya dito ay bibigyan siya ng parangal at tatanggapin niya ng buong puso ang maging isa sa pinakamalakas na shaman. Ngunit kahit pa punong-puno siya ng pagka-excited sa mga nangyayaring ito ay bigla itong napahinto. At sinasabi niya sa kanyang sarili na para bang kakaiba ang kanyang nararamdaman. At sa kanyang patuloy na pag-isip ay hindi niya matukoy kung ano ang kakaiba at para bang mayroon siyang importanteng bagay na nakalimutan. Kaya't siya ngayon ay nangangamba sapagkat hindi nga nito alam kung ano ang kanyang nakalimutan, at ito ay naglalagay sa kanya sa labis na pagtataka at pagkabalisa. At sa kasalukuyan ay makikita din naman si Jungwon na pangitingiti pang umiinom, at siya ay napapaisip na napakamakapangyarihan din pala ng isinumpang bracelet, at hindi niya alam na kaya din palang ipatupad ang kanyang utos na iyon. At siya ay nasisiyahan na lamang sapagkat nagawa nga niyang utusan si Shaman Cho. At sa pamamagitan ng isinumpang bracelet na iyon, ay hindi na maaalala ng shaman ang kanyang pangalan dahil ito nga ang kanyang iniutos. At sa kanyang pag-uusisa ay sinubukan niya nito na utusan si Shaman Cho na kalimutan ang kanyang pangalan. At buong akala niya ay hindi ito gagana, ngunit napakalakas din pala ng nasasaklawang kapangyarihan ng bracelet. At kasabay din noon ay tinanong pa niya si Shaman Cho kung marami pa bang ganitong klaseng mga isinumpang bagay. At sinagot din naman siya nito na kung pupwede lang ay kukuha din siya ng marami, ngunit ito ay napakahirap na matagpuan. At dahil ito nga ay ginawa ng isa sa 6 Divine Shamans, ang Gold Supreme Rank na nagngangalang si Myungbrul. At dagdag pa nga niya na noong pumunta ito sa meeting ng 64 na mga Shaman Pavilions, ay binigyan ito ng 3 pang mga isinumpang bagay. At pinag-aralan niya ng kanyang master ang mga bagay na iyon ng halos na isang buong dekada, dahil gusto nga din niyang gumawa ng ganoon, ngunit sumablay din siyang tuklasin ang sekreto ng mga isinumpang bagay na ito. At dahil sa mga impormasyong ito ay nanghihinayang din naman si Jungwon, at siya ay napapaisip na lang na dapat niyang makuha ang 3 pang mga isinumpang bagay na iyon, kahit na ano pang mangyari.
At magagamit niya ang mga iyon upang mas mapadali pa ang pag-usad ng kanyang mga plano, at nang mas marami pa siyang maidagdag sa kanyang kapangyarihan. At sa kasalukuyan ay bumalik na nga siya sa Corpse Blood Valley, sapagkat naghihintay pa nga sa kanya si Legion at marami pa itong gustong malaman. Kaya't sisimulan na nga nila ang kanilang pag-uusap upang maliwanagan na ito, at ang lahat ng kanyang gustong malaman patungkol sa leader ng Lunar Vein. At dahil dito ay interesado din namang malaman ni Jungwon kung ano pa ang mga tinatagong nakaraan ng Blue Spirit. Kaya't sinimulan na nga ni Jungwon na tanungin si Legion patungkol sa nangyari sa Blue Spirit doon sa sinasabi niyang Great Battle of Huning. At napapatanong na lang din ang Corpse Blood Valley leader kung saan niya sisimulan ang kanyang pagkukwento, at siya na lang din ang bahala, sinabi pa nga ni Jungwon. Ngunit dahil dito ay tinatawag din naman siya ng Blue Spirit at pinipilit na huwag na muna niya itong ituloy. At hindi din naman nagpapatinag si Jungwon dito at pabiro pa niyang sinagot na huwag na muna siya itong kulitin sapagkat siya ay busy pa. At nagmamakaawa din naman ang Blue Spirit sa kanya na huwag na muna nitong tanungin ang Corpse Blood Valley leader patungkol sa kanyang nakaraan, dahil malalaman din naman niya ang lahat ng ito kapag dumating na ang tamang panahon. At kung sundin man ni Jungwon ang lahat ng mga sinasabi ng Blue Spirit, ay mayroon siya ditong ibibigay, at tuturuan siya nito ng isang technique na nagngangalang Thought-Shattering 8 Techniques. At sa mga naririnig ni Jungwon ay bigla din naman itong nagulat dahil ngayon pa nga lang niya ito nakitang seryoso sa kanyang mga sinasabi. At sasamantalahin naman ito ni Jungwon sapagkat paminsan lamang ang ganitong pagkakataon na ibibigay ng Blue Spirit sa kanya. At napapaisip pa nga ito na medyo naguguluhan naman siya sa mga ipinapakita sa kanya ng Blue Spirit sapagkat noong una pa nga ay sinabihan siya nito na matutuklasan din naman niya ang lahat ng iyon. At napapatanong na lang si Jungwon kung bakit nga ba ganito na lang ang pangangamba ng Blue Spirit na malaman niya ang nakaraan nito. At sinabi din naman agad ng Blue Spirit na kung susunod ito sa kanyang mga sasabihin, ay itaas ni Jungwon ang kanyang mga daliri. At patuloy pa din namang nag-isip ang ating bida kung ano ang magandang gawin dito. At sinasabi pa nga niya sa kanyang sarili na kahit na ano pa man ang kanyang piliin, ay wala na din namang magagawa ang Blue Spirit, kaya't napapangiti na lang si Jungwon at alam na niya kung papaano ayusin ang sitwasyon ngayon. Kaya't itinaas na nga niya ang kanyang mga daliri at sumenyas siya ng dalawa na nagsasabi din naman na hindi niya gusto ang isang technique lamang, dahil gusto ni Jungwon na dalawa ang kanyang matutunang thought-shattering techniques galing sa Blue Spirit. At sa naging kasagutang ito ni Jungwon ay bigla din naman itong nagalit at sinasabi na kung wala bang hiya si Jungwon at bakit dalawa pa ang gusto niyang matutunan. Kaya't sinagot din naman agad siya ng ating bida na kahit papaano ay gusto pa din naman niyang makarami ng technique. At sa ngayon ay tinanong naman ulit ni Jungwon ang Blue Spirit kung ano na ang kanyang gagawin sa kanyang proposisyong ito. At inis na inis pa din naman ang Blue Spirit sa kanya dahil hindi niya inaasahan na napakatuso pa din pala nitong si Jungwon. At wala din namang magawa pa ang Blue Spirit kaya tinanggap na lang niya ang kasunduang ito. At kahit palabag sa kanyang kalooban ay ito lang ang paraan upang hindi maibulgar kay Jungwon ang kanyang nakaraan. At dahil okay na din sa Blue Spirit ang kanyang mga hinihingi, ay tutuparin na ni Jungwon ang kanyang pangako dito, at hindi na muna niya tatanungin si Legion patungkol sa leader ng Lunar Vein. At nang magsasalita na nga ang Corpse Blood Valley leader, ay bigla itong nagulat, sapagkat pinatigil na nga siya sa pagsasalita ni Jungwon at humingi ito ng paumanhin sa kanya. At ipagpapaliban na lang nila ang kanilang pag-uusap, dahil mayroon pa din namang ibang mga pagkakataon na maipagpapatuloy niya ang kanyang kwento. At mas excited pa nga ang ating bida sapagkat sa ngayon ay mayroon na siyang matututunang bagong dalawang thought-shattering 8 techniques. At sa nangyayaring ito ay napapaisip na lang din ang Blue Spirit at sinasabi niya na kahit na alin pa sa mga thought-shattering 8 techniques na yon ay pupwedeng magamit sa kahit na anong paraan. At posible din namang hindi magamit ng husto ang mga technique na yon, kapag hindi tama ang panahon ng kanyang pagkatuto dito, kaya't isa lang muna ang kanyang ibibigay ngunit dahil sa ginagawa ni Jungwon ay mapipilitan siyang dagdagan pa nga ito. Ngunit kahit na gayon pa man ay gagawin pa din naman niya ito sapagkat ayaw niyang malaman ni Jungwon ang kanyang mga nakaraan.
O baka ayaw din niyang marinig kung papaano ikwento ng ibang mga tao ang kanyang mga karanasan. At medyo nagpupumilit pa din naman ang Corpse Blood Valley leader na sabihin ang kanyang kwento. Subalit pinigilan na nga siya ni Jungwon at sinabi na ipagpapatuloy na lang nila ito kapag mahinahon na ang lahat. At habang papalabas na siya sa pintuan ay bigla din namang napatanong si Jungwon kay Lee Jeom na kung sa tingin niya ay nasa anong level na ang martial arts nito. At nagtataka din naman si Lee Jeom kung bakit nito gustong malaman ang kanyang pananaw sa kapangyarihan ni Jungwon. At sinagot din naman agad siya ng ating bida na maging totoo sa kanyang mga sasabihin sa level ng kanyang martial arts. At sa pag-uusisa nga ng Corpse Blood Valley leader sa kanyang mga nararamdamang energy sa katawan ni Jungwon, ay nasa level na siya ng pagiging first-rate martial artist. At nagtataka din naman si Jungwon kung bakit ito lang ang nakikita sa kanya, na sa katunayan ay sinabi pa nga ng Blue Spirit na ang kanyang internal energy pa lang ay nasa ultimate peak na. At ang kanyang mga nakikita ngayon ay para bang ang mga tao ay hindi nahuhulaan kung ano ba ang kanyang tunay na level ng martial arts, at siya ay nagtataka kung hindi ba nila nararamdaman ang kanyang ibang enerhiya sa katawan. At nagsalita din naman agad ang Blue Spirit na ang enerhiya ni Jungwon ay binubuo ng mga death energy, at karamihan sa mga tao ay hindi nga nakakaramdam na mayroong death energy sa paligid. Kaya't sa ngayon ay tinanong din naman agad siya ni Lee Jeom kung meron pa ba siyang itinatagong ibang enerhiya sa kanyang katawan. At sinagot din naman agad siya ni Jungwon na wala na at ganon na din ang kanyang level ng martial arts sa kung ano ang kanyang nararamdaman dito. At siya ay napapasabi sa kanyang sarili na pati din pala ang mga malalakas na martial artists ay hindi nakakaramdam kung gaano nakataas ang kanyang level. At kung ganito man ang nangyayari ay isa lang ang ibig sabihin nito na kayang-kaya niyang itago ang kanyang totoong level ng martial art sa harap ng kanyang mga kalaban. At nang malaman niya ng Corpse Blood Valley leader ang kanyang level at pinatunayan niya niyang first rate lamang siya ay bigla itong napabuntong hininga at ang Lunar Vein Master sa katawan ni Jungwon ay medyo mahina pa pala. At bigla din naman agad na napansin ng ating bida na medyo disappointed ito sa kanyang level, kaya't humingi din naman agad ng paumanhin si Lee Jeom sa kanyang inaasal. Ngunit naiintindihan din naman ito ni Jungwon at sinasabi pa niya na totoo din naman na hindi siya ganoon pakalakas at hindi ito ang kanyang inaasahan sa kanyang master. At dagdag pa niya na sinaniban lang niya ang katawan na ito mga 2 linggo pa lang ang nakakaraan. At sa mga oras na yon ay ang nagmamay-ari ng katawan na ito ay hindi nga umabot sa third-rate level ng martial arts. Kaya't dahil dito ay nagulat din naman si Lee Jeom sa napakabilis nitong pag-angat ng level sa kaunting panahon lamang. At napapatanong pa nga ito kay Jungwon kung totoo nga ang kanyang mga sinasabi, at sa ngayon ay pinipilit nga nito na papaniwalain si Lee Jeom. At sa patuloy na pagpapanggap nga ni Jungwon na siya ang master ng Lunar Vein at sumanib lang sa katawan na ito, ay dagdag pa nga niyang sinabi na naintindihan naman niya na mataas ang ekspektasyon ni Lee Jeom sa kanya, subalit nagsisimula pa din naman siyang magpalakas sa bagong katawan niyang ito. Kaya't sumagot din naman ang Corpse Blood Valley leader na naintindihan na niya ang lahat at mas lalo pa nga siyang nai-impress sa mga ginagawa nito. Kaya't napapaisip na lang si Lee Jeom na kabilib-bilib ang napakabilis nitong pag-angat patungong first rate sa loob lamang ng 2 linggo. At napapasabi na lang ito sa kanyang sarili na makakayanan bang makamit ng kanyang master ang bagay na yon, at tinanong na nga niya ito kung posible bang maabot nito ang dati niyang level ng martial arts. At nabibigla din naman si Jungwon sa tanong na ito ni Lee Jeom at hindi niya napaghandaan ang kanyang mga isasagot dito. At napapaisip na lang din siya na hindi niya matandaan na sinabi sa kanya ng Blue Spirit kung ano ang kanyang level noong nabubuhay pa ito, at ramdam din naman ni Jungwon na malakas ang Blue Spirit. At totoo din naman na lumakas na nga ang kapangyarihan ng ating bida na kaya na niyang patayin ang kanyang mga kalaban ng isang iglap lamang. Kaya't ang sasabihin niyang panahon kung kailan niya maaabot ang dati niyang level ay ang panahon din na kung saan ay makakamit na ni Jungwon ang kanyang paghihiganti. At naaalala pa nga niya ang isang kasabihan na ang paghihiganti na nagtatagal ng halos 10 taon ay mas mabisa pa kaysa sa wala, at ang ibig sabihin lang nito ay napakaganda pa ring maghintay para sa maayos na resulta.
Subalit hindi naman ito ang plano ni Jungwon at ang panahon na ito ay masyado nang napakatagal para sa kanya. At biglang ang itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at sinenyasan niya si Lijom gamit ang kanyang mga daliri, at nagugulat din naman ang Corpse Blood Valley leader sa sagot na ito ni Jungwon. At napapatanong na lang din si Lijom sa sobra niyang pagka-excited na kung makakaya ba talaga nito na makamit ang dati niyang level sa ganitong kaliit lang na panahon. At sinagot din naman agad siya ni Jungwon na saktong-sakto lang ang panahon na kanyang inilaan, at makakamit din naman agad niya ang level na ito sa kahit na anong paraan. At nabibigla na nga ang Blue Spirit habang naririnig niya ang mga sinasabi ni Jungwon, at dagdag pa nga nito na kung nababaliw na ba ang ating bida sapagkat imposible na magawa ito ng isang tao. At ang gusto nga ni Jungwon ay makamit niya ang Evolutionary Realm sa loob lamang ng 2 taon. Ang Evolutionary Realm ay isang level ng martial arts kung saan mayroong perfect na balance sa spiritual, physical at mental na kapasidad ng isang tao, at kasama pa dito ang perpektong harmonya ng 5 pinakaimportanteng mga enerhiya sa katawan. At sinasabi pa nga na sa kasalukuyang mundo ng martial arts, ang mga itinuturing na pinakamalalakas na master lamang ang nakaabot pa lang nito, at sila ay tinatawag na 6 heavens and 8 stars. At sa mga naririnig na ito ni Lijom ay punong-puno siya ng pagkagalak, at ito ay napapaluha pa nga sapagkat masasaksihan niya ang totoong kapangyarihan ng kanyang master habang siya ay nabubuhay pa. At hindi din naman naniniwala ang Blue Spirit na magagawa ito ni Jungwon, at sinasabi pa nga niya na sa panahong ito ay marirealize niya na kung gaano ito kagaling dahil nakamit nga niya ang ganoong level ng martial arts. At kung magtagumpay nga si Jungwon sa kanyang mga sinasabi ay tatawagin niya itong master at pagsisilbihan ng panghabang buhay na parang isang alipin. At sa buong pagtitiwala naman ni Jungwon sa kanyang sarili ay inaasahan din niya na kayang-kaya niya ito. At sinasabi pa nga niya sa kanyang sarili na ang pangakong ito ng Blue Spirit ay hindi niya sana makalimutan pag dumating na ang panahon na yon.